Magandang hapon sa ating lahat. Ang tatalakayin ko naman ngayon ay ang panitikang Filipino sa panahon ng mga Hapon. Taong 1941 hanggang 1945 nung sakupin ng mga Hapones ang ating bansa. Masaklap ang buhay sa panahong ito. Gutom at kawalang katiyakan sa buhay o kawalang pag-asa sa kinabukasan ang namamayaning kalagayan at damdamin. Sakop sa panahong ito ang kautosang nagbabawal sa paggamit ng Ingles, kaya't pumayang-bulog ang wikang Tagalog bilang gamit na wika sa pakikipagtalastasan, kabilang ang paraan ng pagsulat. Namulaklak ang panitikang Tagalog sa utos ng Hapon na gamitin ang sariling wika sa panulat. Pagkatapos ng ilang buwang pagsakop ng mga Hapon ay nabuksang muli ang lingguhang liwayway ni Alejandro Roses, subalit kontrolado ito ng mga Hapon. Ang mga maikling kwento na nagamit ng mga gantimpala noong panahon ng Hapon ay ang mga sumusunod na buod ng tatlong napiling mahusay na akda. Unang gantimpala, lupang tinubuan ng akda ni Narciso Reyes. Kalawang gantimpala, uhaw ang tigang na lupa na akda ni Liwayway Arceo. Taong 1943. Katlong gantimpala, lungsod nayon at dagatan ni MVM Gonzales. Sa ganitong dahilan, kaya dumagsa ang mga manunulat. Dumami ang mga makatang gumawa ng tulang tinatawag na malayang tula o free verse. Tinularan ng ilan ang uri ng tulang Hapon na kung tawagin ay huko o haiko. Ang panulaan sa panahon ng Hapon. Una, si Inigo Ed Regalado, isang mamahayag, patnugot, kwentesta, nobalista at makata ay may aklat katipunang ng mga tula. Ang damdamin na nahati sa 5 uri: sa pag-ibig, sa panibugho, sa talambuhay, sa bayan at sa buhay. Anisito F. Silvestre. Ang mga tula niya ay katipunang kalibusan ay pinagpangkat-pangkat sa mga sumusunod. Una, malaya. Pangalawa, alindog. Pangatlo, larawan ng buhay. Pang-apat, pintig ng pag-ibig. Pang-5, tatag ng pananalig. Pang-6, tanda ng pag-asa. Pang-7, bakas sa landas ng kadakilaan. Pang-8, dugo sa ningning ng araw. Manuel Principe Bautista. Siya ay nagsimulang sumulat ng maikling katha at tula bago pa magkadigma sa Pasipiko. Patuloy siya sa pagsusulat ng mga tula hanggang sa kasalukuyan. Mga tula nung panahon ng Hapones. 2 uri ng tula na namayani sa panahon ng Hapon. Ang tinatawag na karaniwang anyo at malayang taludturan. Noong panahong ito ng mga Hapones ay nakahiligan din ng mga makata ang haiko ng mga Hapon at ang tanaga ng ating mga ninuno. Ang haiko, ito'y maikling tulang may 3 taludtod at may bilang na pantig 5, 7, 5 sa bawat taludtod. Halimbawa nito ay ang Ilog Pasig ni Manuel Principe Bautista at Tutube ni Gonzalo K. Flores. Pangalawa, ang tanaga. Ang tanaga ay maikling tulang may 4 na tuludtod at ang bilang ng pantig ay 7, 7, 7, 7. Halimbawa nito ang palay, ang buhay, langit ni Abadil. Ang dula sa panahon ng mga Hapones. Ang panahong ito ay may tuturing na gintong panahon ng dulaan. Ang mga ipinalalabas na pelikula ay propaganda lamang, kaya yung mga lumang pelikulang Tagalog ang paulit-ulit lang ang ipinalalabas. Nawalan ng hanap buhay ang mga artista sa pelikula at gawa ng kahirapan, dulot ng ikalawang digmaang pandaigdig, lungkot sa kawalang pag-asa, pagkamatay ng mga mahal sa buhay, pagkabagot sa kawalang pag-asa. Ang tao kahit papaano ay naghahanap ng puwang upang may mapaglibangan. Nagsilika sa mga artista sa pelikula ng
tanghalan, kaya muling nagbukas ng labing ang tanghalan o dulaan, na ang paksang talakay sa dula ay karaniwang katatawanan, nang magsilbing gamot, pampalimot sa bayang sinidlak sa hukay ng nalikha ng digmaan. Nagtatag ang mga samahan ng Mandudulang Dramatic Philippines ni Francisco Seisip, Francisco Rodrigo at iba pa. Itinanghalang sa pula sa puti ni Rodrigo Rodrigo na kinagiliwan ng mga manunood dahil sa ang tema nito ay may kinalaman sa bisyong sabong sa isang dulang may katutubong kulay na pamilya sa kapaligirang buhay Pilipino. At magtatapos ako sa isang kasabihang ang ayaw sa tamis ng sariling wika ay taksil sa tunay na sinusong diwa. Sino mang humamak sa diwa ng bansa ay isang sala rin na dapat isumpa.